Hello there and welcome back to our Joyful Journey Canada. Ayan, so ngayon nga po ay nagkaroon ng update doon po sa side ng home care provider or home care pilot program kung saan pinakita po dito kung ano yung mas mga konkretong guidelines ng mga dapat na requirements o ma-meet ng mga requirements ng mga nais mag-apply. So isa pong bago dito or yung medyo striking po na pagbabago dito is yung pagkakaroon ng proof of fund. Ayan, so dumiretso na po agad tayo dito sa later on ay mag-update po tayo at mag-upload ng mga videos tungkol dun sa iba pang mga pagbabago. Pero unahin po natin ito kasi ito po yung wala doon sa dating programa kung saan kabilang po kami. So old program po kami na nag-stop na po or na tapos na po noong June last year. So ito na nga po yung Enhanced Caregiving Program. So as of now, sabi dito ang applicants not working in Canada ay close pa rin. So kasi nga po ay uunahin yung mga in Canada at yung mga out of status na anyway ay parang tumaas nga po yung nakalagay ngayon na i-open nila na slots for HCCP and HSW. So sa HCCP 2,000 something ito, tapos 2,000 something din po doon sa HSW. So dalawang magkaibang NOC po kasi yan and yun ding mga applicants na out of status ay tumaas din yung bilang ng kanilang tatanggapin. So good news po yan kasi before parang ang inilabas lang nila is yung sa kabuuan ng home care program na bago ay 2,600 lamang. So combined na po yun. So ito naman ay dalawa na po magkaibang slots na po yung ibinigay at ipinakita para dun sa magkaibang NOC na yon. So magandang news po ito dahil tumaas nga ang kanilang bubuksang mga slots. So ito, basahin po natin. The stream for applicants not working in Canada will open on a later date. To be eligible for the applicants not working in Canada stream, you must prove you have enough money for you and your family to settle in Canada. So ito na nga po Anyway, bakit po ba kailangan ng proof of fund pala? Kailangan po ito kasi yung mga PR na magsisettle dito, kailangan nilang i-prove na kaya nilang i-sustain ang pamumuhay dito, yung pag-settle dito, yung mga, of course, kukuha siya ng bahay, yung mga gamit, at lahat-lahat na ng kakailanganin sa muling pagsisimula ng pamilya dito. That's why may proof of funds pong kailangang i-provide. Naka-note po dito, proof of funds is only required for those applying under the applicants not working in Canada stream. So yung mga working in Canada na i-open po ngayon ay hindi po kailangan ng proof of fund. I think this stream is currently closed and will open on a later date. So ito na nga po. Sabi nga, you need to prove you have enough money to support yourself and your family after you get to Canada. So, tingnan natin kung magkano. So, naka-base daw po ito sa size of your family. To calculate the size of your family, include yourself, of course, your spouse or common law partner, your dependent children, your spouse or common law partner's dependent children. So, kung kayo po ay pupunta dito na may partner na mayroong mga dependent children, kailangan din po ay i-include yun doon sa bilang. So, you must include your spouse or common law partner and all dependent children even if they are Canadian citizens or permanent residents. So, if ever na yung inyong mga anak or yung anak ng inyong common law partner ay Canadian citizen or permanent resident at dependent nyo pa rin sila, kailangan silang i-include doon sa bilang. Yun ding mga dependents natin na hindi sasama sa Canada ay kailangan din i-include doon sa bilang. So, sabi nga dito, ito yung minimum amount, and also, sabi dito, this amount may change when the applicant's not working in Canada stream opens. So, maaring ito po ay magbago pa naman. So, we don't know kung ito ay tataas or ito ay bababa.
So, ito yung amount of money. No, kung isa mo lang, it's 14,690. Pag dalawa ka, 18,288. Pag tatlo, 22,483. Pag apat naman, 27,297. Pag lima, 30,000, 34,000, 38,000 kapag naman more than 7 kayo. At of course, each additional family member daw doon sa 7 na nalalampas ay 3,958. So, ayan, talagang habang lumalaki. Ano, kung kami pala ay mag-a-apply ngayon at outside Canada kami. So, 6 kami. So, dito kami sa 34,917. So, malaki-laki din, ano, ang bigat din nung ano na yon. And, of course, eto, siguro kung ganito yung nangyari doon, baka nagbenta kami ng sasakyan. Of course, no, para makita na kaya namin mag-settle dito or ano. Pero actually, yung last na ano naman ay kaya naman, ano, na maganda din yon, because pagdating mo dito may work ka, tapos may open work permit yung husband mo, parang that enough, or that in itself is enough na ipakita na kaya naman mamuhay dito, no? Basta dalawa yung may trabaho. And ngayon naman, ayun nga, kahit papaano nakakaipon pa rin, no, dun sa ano na yon. Kahit mga minimum wage earners kami, ay meron pa rin naman kaming na itatabi. At yun nga, enough siya para sa family namin. So ito, what we accept as proof. So yung fund daw must be available to you both when you apply and when we issue your permanent resident via if we approve your application. So ayan, pag apply mo pa lang, kailangan ay available na yan. Paano natin paano mapoprove ito, no? So mostly, syempre yung mga bank account, kailangan may bank history ka ng ayan, na talagang meron kayong naiipon, and you must prove to us that you can legally access the money when you arrive. For example, this means that you can't use equity on real property as proof of settlement funds, o yung amount daw ng mga property sa Pilipinas ay hindi, or ng mga properties ninyo ay hindi pwedeng gamitin as proof of settlement fund, kasi kailangan meron kang agad-agad na access doon sa pera na yon. So once you arrive, so mostly syempre perang nasa nasa bangko, no. Of course nakapangalan sa iyo. You can't borrow this money from another person. Yan, so makikita naman doon, like for example, meron kang hiniram, no, doon sa, for example, kapatid mo or kaibigan mo, makikita naman may transaction doon from him or doon sa bangko, mga ganyan, no. So pwede lang din siguro kung, like for example, magbebenta ka ng sasakyan, like halimbawa ganyan, no. Of course kailangan mong ipakita, may mga documents naman yan, madaling ma-prove yung mga ganon. Tapos kung cash na binigay sa iyo, tas dineposit mo doon. So, pag hinanapan ka ng saan nanggaling tong biglang malaking pera na to, so pwede mong ipakita yung papeles ng bentahan ninyo. So, I think, ayan, pwede yan. You must be able to use this money to pay for your family's cost of living, even if they aren't coming with you. So, yun nga, talagang kasama pa rin talaga yung sa bilang, yung mga family members, kahit na hindi sila sasama dito sa Canada. If your spouse is coming with you, you can count money you have together in a joint account. Hindi mo i-include, no, yung pera ninyo na nasa joint account. You may be able to count money in account under your spouse's name only, but you must prove you have access to the money. So, yun. Kung pera ng asawa mo, I think na wala kang access, ay hindi pwede kahit nakasama mo siyang dumating dito, lalo na of course kung ikaw yung principal applicant, no? Like for example ako, may bank account ako, tapos may bank account yung asawa ko, tapos may joint account kami so kung yung sa account ng asawa ko na kanya lang, na wala akong access, so I think hindi yan makakount. Kailangan daw talaga ay yung meron kang
direct access, no? What else? Ayan, so, types of proof. Ayan, napin natin to. Tingnan natin to. Your proof can be one or more of the following. So, bank account statements, of course. No? And then, documents that guarantee payment of a set amount of money payable to you, such as banker's draft, checks, traveler's checks, or money orders. Na, of course, nakapangalan. Again, payable to you. Sa iyo, nakapangalan. May access ka. Pagdating mo dito, mai-encash mo. Ayan. No? And then, for proof, you must get official letters from any banks or financial institutions where you have an account. The letters must be printed on the financial institution's letterhead and include, ito yung mga nakalagay dapat doon sa statement of account mo. The bank or institution's contact information, kasi nga ito, checkin nila ito, yung address, telephone number, and email address. Then your name, your outstanding debts, like for example, sa mga credit cards and loans. These details for each current bank and investment account you have with them. Account number, date each account was opened, current account balances, and average balance over the past 6 months. So, ayan ang mga kailangang na kalagay doon sa inyong bank certificate. How much money you should bring. So, magkano daw ito? Bring as much money as you can to make move and finding a home in Canada easier. Note that Canadian customs regulation require you to declare if you're bringing more than $10,000 into Canada. If you don't tell them, you may be fined and your funds could be seized. Nako, ang hirap naman, no. Also, kailangan i-declare mo daw talaga yung mga perang dadalin mo kung mahigit sa $10,000, no. So, ayan, pwedeng mas madami doon yung proof of funds na hinahanap doon sa mga nakalagay doon sa, dito nga, mas maganda siguro, mas magbigay tayo ng konting pasobra dito sa hinahanap na ito para nang sa ganon, mas matibay ba, no, or mas makita na kayang-kaya natin na settle dito, no, yung financial capacity natin ay meron tayong kakayahan para suportahan yung bagong buhay dito sa Canada. Ayan. So, alam kong medyo challenging itong bagong na to, no. So, again, sabi nga dito, maaari pa naman itong magbago pagdating or pag-open na ng mga outside Canada applicants, no. Pero ganun pa man, pag igihan na rin natin, no, yung pag-iipon, like for example, kasi syempre hindi pa naman mag-open, so pwede tayong humanap pa ng mga paraan para magkaroon tayo ng ganitong amount, kasi very essential ito, sa pag-apply natin. Baka okay na tayo sa lahat, okay na tayo sa educational credential natin, sa IELTS natin, may job offer tayo, tapos okay na yung medical at lahat-lahat, and then eto, wala tayong ganitong fund. So, yun lang ang mahirap, no. Yan, talagang ganun po talaga, no, challenge siya. Pero, isipin nyo naman, PR naman na kayo kaagad na darating dito. So, talagang kakailanganin nyo eh. It just makes sense na maghanap sila ng ganito dahil nga dito sa mga express entry din naman, naghahanap sila ng ganito. Again, sana naging helpful po itong video na to, and if you have questions, mag-comment down lang po kayo sa baba. Thank you so much po sa mga nanonood and sa mga laging sumusuporta. Yan. Kung gusto nyo magpabate for the next video, mag-comment lang po kayo sa baba at babatiin po natin kayo, and kung may mga questions din kayo. Ayan. I hope everybody's doing great. Thank you for watching and God bless as always. Bye-bye.